Breaking news, mga Palestinian sa Gaza, hindi na nakatiis at nagsagawa na ng kilos protesta kung saan ang hakbang nilang ito ay may layuning palayasin ng Hamas sa Gaza. Pero bakit nga ba bigla na lamang nagbago ang pananaw ng mga Palestinian sa Gaza? Gayong sa matagal na panahon ay tila nga sinusuportahan ng mga Palestinian sa Gaza ang mga hakbang ng Hamas laban sa Israel. Kaya naman ayon sa ilang analyst ay maaaring palabas lamang ito ng Hamas upang tigilan na ng Israel ang pag-atake sa Gaza dahil ang layunin ng protestang ito ay palayasin umano ang Hamas sa Gaza, isang bagay na tila ay halos imposible dahil ang teroristang grupo ng Hamas ay kinabibilangan ng mga Sunni Muslim habang ang mga kaalyado nito gaya ng Iran, Hezbollah at maging ang Houthi rebels sa Yemen ay karaniwang mga Shia Muslim, dalawang sekta ng Islam na mayroong pagkakaiba sa kanilang paniniwala. At dahil sila ay pawang mga miyembro ng militanteng grupo, ang kanilang pagsasama sa iisang rehiyon ay maaaring magdulot lamang ng kaguluhan gaya ng mga rebeldeng Sunni Muslim sa Syria laban sa mga militanteng grupo ng Shia na Hezbollah. Kaya't malabong umalis ang Hamas sa rehiyong ito at maaari silang magpanggap ng mga sibilyan upang matigil na ang pag-atake ng mga Hudyo habang makikinabang pa sila sa muling pagpapapasok ng Israel sa tulong para sa mga inosenteng Palestino. Kaya naman hindi maiiwasang magduda ang iba sa aksyong ito ng mga Palestinian sa Gaza dahil ang natatanging kaligtasan ngayon para sa kanila ay lisanin na ang lugar na ito at hindi ang panawagang palayasin lamang ang Hamas dahil napakalabong mangyari nito, maliban na lamang siguro kung makikipagtulungan sila sa mga Hudyo na mahuli ang mga miyembro ng Hamas sa rehiyong ito. Kaya naman sa kabila ng mga protestang ito ay muling nagpahayag ang Israel na hanggat hindi pinakakawalan ng Hamas sa mga natitirang bihag nito ay magpapatuloy ang pag-atake ng Israel at sasakupin ang kanilang teritoryo. Kaya't malinaw na hindi mapatitigil ng protestang ito ang pag-atake ng Israel sa Gaza dahil ang layunin ng Israel ay mabawi ang mga bihag ng Hamas at tiyaking hindi na magiging banta pa ang Hamas laban sa kanila. Kaya't malinaw na dalawang opsyon lamang ang matitira para sa mga inosenteng Palestinian sa Gaza. Ang una ay ang makiisa sila sa Israel para mahuli at ubusin ang Hamas sa rehiyong ito, habang ang ikalawa ay lisanin na lamang nila ang Gaza dahil kung nanaisin talaga nilang manatili sa Gaza ay may responsibilidad rin silang ipagtanggol ang kanilang rehiyon mula sa Hamas na hindi nila mapapalayas gamit lamang ang protesta. Kaya't kung totoo ang protestang ito ay maaaring umabot ito sa punto na ang mas maraming Palestinians na rin mismo ang humiling sa internasyonal na komunidad na palayain sila mula sa rehiyong ito at maaari nilang hilingin na ang US na lamang ang umuko pa sa rehiyong ito dahil kung susuportahan nila ang plano ni Trump para sa Gaza ay maaari silang makatiyak na magkakaroon sila ng sariling tahanan mula sa mga kapitbahay nila sa gitnang silangan na maaari rin nilang ibenta pagdating ng tamang panahon at muling makabalik sa Gaza kalaunan. At sa kanilang pagbabalik, bagamat ang US na ang mamamahala sa lupaing ito, ay mas madali silang makatitiyak para sa kanilang seguridad kaysa kung ang Israel ang mamamahala dito. Dahil kung ang Israel ang uukupa dito, ay maaaring hindi na sila makabalik pa sa Gaza kahit gaano kalaki ang maipon nilang pera. Kaya't bagamat tila nga ay hindi makatarungan para sa iba ang plano ni Trump para sa paglilipat ng mga Palestinian sa Gaza, ay maituturing naman itong natatanging epektibong solusyon para sa kaligtasan nila na may posibilidad pa na sa paglipas ng panahon ay makababalik pa ang ilan sa kanila sa Gaza. Kaya't ang kaganapang ito, palabas man o totoo, ay nagpapahiwatig na ang plano pa rin ni Trump ang pinakamahusay para sa mga Palestino na bagamat hindi patas tignan para sa mata ng ibang tao, ay masasabi naman natin na ito ay bunga lamang ng kanilang pagsuporta noon sa Hamas na nag-akay sa kanila sa malaimpyernong gulo dahil kahit araw-araw manawagan ng mga Palestinian na ayaw na nila sa Hamas, ay hindi pa rin nila maiaalis ang banta ng Hamas laban sa Israel kung kaya't nagpapatuloy ito ng pag-atake sa rehiyon nila kung saan ang grupong Hamas naman ay karaniwang pumuposisyon sa kinaroroonan ng mga sibilyang Palestinians kung kaya't nadadamay ang mga ito sa giyera dahil kung hindi sila lalabanan ng Israel
dahil sa mga sibilyang pinagkukublian nila ay ang Israel naman ang madedehado sa bawat pag-atake nila. Kaya't kung talagang nais nila ng kalayaan, ay kinakailangang sila rin mismo ay makipaglaban dahil ang pagpapatalsik sa Hamas sa rehiyong ito ay responsibilidad rin ng mga Palestinian dahil sila ang nagluklok sa pwesto sa mga ito at ang karamihan sa kanila ay sinuportahan pa ang hindi makataong pag-atake ng Hamas sa mga inosenteng tao sa lupain ng mga Hudyo.